Nako, nag-react agad po mga kabida, no? Ito hong si Congressman Zia Adjong, ano? Isa ho sa mga mababatas po natin dyan po sa Kamara, ano? Nakilalang kaalyado po mga kabida ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano po? Ito po'y patungkol ho sa kumakalat na balita po ngayon, ano? Mga kabida, na meron hong magpa-file po ng impeachment complaint, ano? Laban ho kay Pangulong Marcos sa pagbalik ho ng mga mababatas po mga kabida, no? Ngayong January 26. Okay? Ito kasing si Congressman Erice, ano? Pinakaba kasi niya mga kabida, ito hong mga kongresista na kaalyado po ng Malacanang. Kaya dali-dali ho, ito hong si Congressman Adjong po, nag-react kaagad po mga kabida, no? At sinabi pa po dito ni Congressman Adjong, ano, base sa article po ng Ang Balita ngayon, ano po, mga kabida, no? Hindi dapat gamiting political tool ang impeachment. Okay? Yun yung sinabi po niya eh. Hindi ho dapat gamiting political tool ang impeachment, ano? Okay? Sabi pa niya dito, okay? Ayon kay Adjong, ang impeachment ay hindi isang taktika sa politika, kundi isang seryoso at sagradong mekanismong konstitusyonal na dapat gamitin lamang kapag may malinaw at mapapatunayang paglabag. Ayon. Yun ang sinabi ni Adjong ha. Ibabalik ko po sa kanya yung kanyang mga sinabi. Sinabi niya una dito, mga kabida, hindi dapat gamiting political tool ang impeachment. Pero anong ginawa po nila kay Vice President Sara Duterte, ano? Diba? Ginawa nilang political tool ito. Okay, para i-prosecute, para i-prosecute po mga kabida, no? Ito hong si VP Sara. Diba? Oh, buti na lang, hindi ho natuloy yung impeachment complaint po niya, no? Mga kabida, okay? Nung nakarang taon. Kasi sinupalpal po ng Korte Suprema po yun eh. Ano? Dahil unconstitutional daw, mga kabida, no? Pero meron pong nakaambang impeachment against the Vice President posible sa susunod na buwan, ano, mga kabida. Okay? Pero okay lang po yun. Nakahanda po ang Vice Presidente po doon, ano, mga kabida. Pero hindi ko lang po magets yung sinabi po ni Congressman Adjong, ginamit po niya ito hong katagang hindi dapat gamiting political tool ang impeachment. Pero ang ginawa po nila sa Vice Presidente po mga kabida, ginamit po nilang political tool ito, ano, para i-harass ito hong Vice Presidente. Ito pa po yung sinabi niya, no, yung binanggit ko po kanina, mga kabida, ano po. Okay? Ayon kay Adjong, ang impeachment ay hindi isang taktika sa politika, kundi isang seryoso at sagradong mekanismong konstitusyonal na dapat gamitin lamang kapag may malinaw at mapapatunayang paglabag. Ibabalik ko na naman po sa kanya. Ito, mga kabida, no? Ang tanong ko po, yung pag-file ho ninyo ng impeachment against the Vice President, may napatunayan ba kayo? Okay? Na meron hong paglabag si Vice President Sara Duterte? Eh mismo ang COA po, ano? Ang Commission on Audit po nagsabi na wala hong nilabag si Vice President Sara Duterte, ano? Okay? Kompleto yung kanya hong mga materials na ipinadala po sa Commission on Audit, ano, mga kabida, bilang support doon ho sa paggamit po niya ng confidential funds. Alright? Pati yung ginamit po ng mga pangalan, ano, yung mga aliases po, okay, na ginamit ho sa justification po doon ho sa paggamit ho ng confidential funds ng Vice Presidente. Pinagdiskitahan po ninyo, ano? Yung mga Mary Grace Piatos, yung mga cheese curls, mga kabida, ano? Eh, hindi po nila alam na ito po ay aliases lang po yon, ano? Kasi po, the term confidential funds is confidential in nature yon, ano? Mga kabida. At itong paggamit ho ng mga aliases, ano? Mga kabida, ay karaniwang ginagamit po yan, ano? Sa intelligence. Di ba? Malinaw naman po yung sinabi po ng ilang mga intelligence officers eh, ano? Na normal lang po yan na gumagamit po ng mga aliases kasi po ayaw ho nilang masunog
yung mga beneficiaries ho, ng pondo na yon, mga kabida. Pero iginiit pa rin ng mga mambabatas na meron hong paglabag ito hong si Vice President Sara Duterte. Hindi naman po ang Kongreso po, mga kabida, ang tamang ahensya po ng gobyerno na magsasabi ho na ang isang government official, okay, sa paggamit po niya ng pondo po ng bayan, meron po siyang nilabag. Alright? Ang Commission on Audit mismo, hindi po ang Kongreso. Pero ang ginawa po nila, mga kabida, okay, ginamit po nila ang impeachment bilang political tool. Tapos sasabihin po ngayon ni Congressman Adjong na ito hong nakaambang impeachment against the President ay hindi ho dapat ginagamit po ito, bilang political tool. Okay? Meron ba tayong double standard ho dito, mga kabida? Di ba? Ito pa. Okay? Hindi kailanman dapat gamitin ang impeachment bilang political tool. Umiiral ito para sa mga mabibigat at mapapatunayang paglabag, hindi para lumikha ng ingay. Hindi naman po ito ingay eh. Kung totoo man po, mga kabida, na meron pong isasampang impeachment complaint against the President, okay, sabi po ni Congressman Erice, may basihan eh. Betrayal of public trust. Now, isa-isahin po natin yung mga posibilidad po, napasok ko doon sa betrayal of public trust, laban ho sa presidente po ng Pilipinas. Okay, unang-una po, yung pagkuha po, mga kabida, ng gobyerno sa pera po ng PhilHealth, inilipat po niya, mga kabida, doon ho sa National Treasury, may imprimatur yon mula kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida. Hindi ba yon makukonsiderang betrayal of public trust, mga kabida? Kasi po, sinabi po ng Korte Suprema na labag po sa konstitusyon yon. Alright? Unconstitutional po yon, mga kabida. Kaya, ipinag-utos po ng Korte Suprema na ibalik agad yung pera yung 60 billion pesos po, na inilipat po ng gobyerno mula sa coffers po ng PhilHealth papuntang National Treasury, mga kabida. Diba? Pangalawa po, yung aligasyon po ni Amy Marcos po, mga kabida, kapatid mismo ng Pangulo, na mismo ang Pangulo ay gumagamit po ng illegal na droga. Hindi ba yon betrayal of public trust, mga kabida, Okay. Iba yung aligasyon na pwede ho nating ipuprove po, mga kabida, sa pamamagitan po ng trial kaysa doon ho sa napapatunayan po natin, mga kabida. Mangyayari lang yung mapapatunayan po natin, mangyayari lang po yung napapatunayan po natin pag mismo ang korte pag mismo ang korte ang nagsasabi, pag mismo ang korte ang magsabi, pag mismo meron po at iba po yung napapatunayan natin kasi po after the hearing at iba po yung napapatunayan natin kasi yun po yung resulta ng pagdinig po ng korte na si Tarpulano, si Juan de la Cruz ay napapatunayan na lumabag po sa mga batas po natin sa Pilipinas. Yun po, magkaiba kasi yun Okay? Yung ginawa po, mga kabida, ng House of Representatives kay Vice President Sara Duterte, hindi pa nila napapatunayan po, mga kabida, na lumabag ang Vice Presidente sa kanyang paggamit po ng confidential funds. Okay? What's the purpose of trying the Vice President dun ho sa impeachment court? Kung napapatunayan na po ng mga kongresista po, mga kabida, na lumabag talaga ito hong Vice Presidente, di ba? So in short, mga kabida, sa pananaw lang po yan, okay, ng mga mambabatas na lumabag po ang Vice Presidente. Okay? Magiging pinal lang po yan, mga kabida, na lumabag talaga ang Vice Presidente kapag mapapatunayan po sa korte na talagang lumabag po ang Vice Presidente sa paggamit po niya ng kanyang confidential funds.
Sa kaso ni Vice President Sara Duterte na kanilang inimpeach po mga kabida, mali yung sinabi po ni Congressman Adjong. Ginamit kasi nila yung impeachment bilang political tool po mga kabida. Kahit na wala pa pong napapatunayan ito kung House of Representatives. Diba? Ganon din yon dito ko sa napabalitang impeachment complaint against the President, mga kabida. Hayaan natin to. Kung meron man pong mag-file po ng impeachment complaint against the President, hayaan natin to kasi demokrasya po ito, mga kabida. Magdedepende na po yan, mga kabida, kung makukuha po ng mga proponents, dito ho sa impeachment against the President, yung numbers. Kasi, kung tutuusin po, lamang ito hong mga kongresista na kaalyado po ng administrasyon Kasi mas marami po sila, mga kabida. Kung tutuusin po natin, diba? So, relax lang sana ito hong si Adjong, okay? Antayin natin yung araw kung meron pong magsampa po ng impeachment complaints against the President. Buti nga itong si Undersecretary Claire Castro, Kasi po, hindi ho niya binigyan po ng bigat ito hong napabalitang impeachment complaint against the President, Kasi ang sabi po ni Yusek Castro po makabida, unsubstantiated po yon sa ngayon, Okay? Tsaka pa po sila mag-react po makabida pag meron na. Buti pa si Castro po, naintindihan po niya makabida. Pero ito hong si Adjong, bigla hong nag-react at sinasabi po niya, na wag hong gamitin ang impeachment bilang political tool. Sila lang po yung gumagamit po ng impeachment bilang political tool So, parang ibinalik lang po kay Congressman Adjong, okay, yung ginawa po ng 19 Congress po makabida, kay Vice President Sara Duterte, kung saan party po ito hong si Congressman Adjong, sa 19 Congress. At isa po ito sa mga pumirma po makabida, para ma-impeach po ito hong si Vice President Sara Duterte, Okay? So, antayin natin yung sinasabi po ni Congressman Egay Erice, Meron pong magpa-file po ng impeachment complaint against the President, At hopefully, mga kabida, mas mauna pa po ito. Okay, kaysa dito ho sa nakatakdang ipa-file na impeachment complaint against the Vice President, sa susunod na buwan, mga kabida. Matapos pong malif ito hong 1-year ban po, sa paghain po ng impeachment complaint. Okay? The same person po, mga kabida, as mandated ng ating saligang batas, mga kabida. Okay, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ko dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click